ito, magsisimula na naman isang bagong taon. Huwag nyo nang i-carry over to this new year, yung mga dati nyong galit, inisin, nanakit, tampo. Dapat wala na yun. Kasi isang malaking kasinungalingan at kabalbalan na magsabi ng Happy New Year kasi hindi ka nagpapatawad. How can you be happy? Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng atin pong mga viewers, returning man o baguhan, manigong bagong taon. Ayan. So manigong would mean lucky, prosperous. So sana po ay magiging prosperous po ang inyong bagong taon, taong 2024 po ngayon as of this recording. At sa mga baguhan po, ang atin pong ginagawa sa Usap-Usap University, atin pong hinihimay, atin pong pinapakinggan ng buo, atin pong inaalis sa ang mga argumento, sa mga debate o diskusyon. At this time, this is a special request po sa atin po sa Facebook. Ito po ay New Year's sermon ni Pastor Ed Lapis. Si Pastor Ed Lapis po ay isa pong popular po na preacher. Ilang dekada na pong preacher. Ito pong si Pastor Ed Lapis. At atin nga pong papakinggan at papanoorin ang kanyang presentasyon. New Year, New Home po yata ang titulo po ng kanyang preaching na ito. At hindi po ito latest. I think this was shot like 2 years ago, if I'm not mistaken. At sa atin pong konting background po, sa atin pong pag-aanalisan ng mga diskusyon, ako po ay dati pong university debater sa loob po ng 3 taon sa Mindanao State University sa Iligan. Ako din po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, kalaban ko po Lasal at FEU. At ako ay isang miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako manood po ng sermon ni Pastor Ed Lapis. Let's go! Matthew 10:13, if the home is deserving, let your blessing remain with them. But if the home isn't deserving, take back your blessing of peace. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, pag pumasok kayo sa isang bahay, pagpalain nyo, pero pag di karapat dapat ang bahay na ito, bawiin nyo ang blessing. Happy New Year, mga kapatid! Palakpakan natin ang Panginoon sa ating unang Sunday worship sa taon na ito. Pero ang Happy New Year, saan niya nakabase? Marami, pero isang napakahalaga, a happy new home. A home could be bad, it should become good. When a home is good, it should be better. And when a home is already better, it should be best. Because room for improvement is the biggest room in the world. And the Bible tells us that God changes us from glory to glory. Lalo naman dapat ang home life. Happy new home. Dear Lord, we thank you for homes. We thank you for households. We thank you for families with complete members. We thank you, Lord, for families whose other members are not present, but you are present. We thank you, Lord, for whatever you give us. Ang dalangin namin, ayusin, pagpalain namin kung ano man ang binibigay nyo. At lagi, Lord, sa aming pagsunod sa inyo, sa aming pagsisikap, ito yung mapabuti pang lalo. Lord, we ask you to be our speaker. Give us a simple message that will remind us of the basics of how it is to be happy. Teach us, speak to us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Lagi tayong nananalangin, we wish, we pray for happiness, happy birthday, happy new year. Pero ang laking factor ang pamilya para tayo maging masaya. O kung ano man ang nalalabi sa pamilya kung ito ay hindi kumpleto. How do you have a happy new year? It's important to have a happy home. So ang mga paalala ay gamot daw, sabi ng matatanda, sa taong nakalilimot. Kaya tayo ngayon bilang unang araw ng ating Sunday worship sa taon na ito, balikan lang natin ang mga basics. Kung tayo naman ay hindi makakalimot sa mga simpleng bagay, lahat ng mga complicated na bagay ay malalagay din sa ayos. So balikan natin ang mga basics ng isang masayang pamilya. Man, husband, father, sa mga kalalakihan, at kasama ng buong parents. Be godly. Yan ang number 1 duty ng tatay, ng padre de pamilya, maging makadiyos. Hindi lang maghanap buhay, kundi maghanap biyaya. Pagka ang magulang, lalo yung head of the family ay makadiyos, dumadali ang pagdaloy ng pagpapala sa buong pamilya. At pagka yung magulang o yung head of the family ang hindi makadiyos, magulo, napakadali ring pasukin ng kadiliman ang isang mag-anak. Halimbawa si Cornelius, isang Roman official, pero God-fearing, bagamat hindi siya Jew, Acts 10:2. Cornelius was a very religious man. He worshiped God and so did everyone else who lived in his house. He had given a lot of money to the poor and was always praying to God. Ito ang description kay Cornelius bilang isang head, not only of his family, but also of his household. And the whole house was blessed. Si Pedro, binigyan ng Diyos ng pangitain
na magpunta sa bahay ni Cornelius para dala ng pagpapala ang kanyang sambahayan dahil doon sa head of the family. Mga heads of the family, kayo man ay tatay o nanay o kuya o ate, kung ano man ang nalalabi na leadership sa inyong pamilya, ang number one na tungkulin, duty and privilege, is to be godly. Pag maka-Diyos ka, kasunod na ang lahat. Be gentle. Ito ang isang balancing act ng isang leader. Dapat siya ay firm, dapat siya ay matibay, matapang, pero maamo, banayad sa lahat ng ibang bagay. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. So ang tatay, ang nanay, ang head of the family, sila dapat ang spiritual leader. At lalo kung nandun ang tatay at nanay pareho, yung tatay pa dapat ang spiritual leader. Hindi pang babae lang ang relihiyon. Hindi pang babae at pang bata ang Diyos. Dapat yung mga nangungunang kalalakihan sa pamilya, o kung babae ang nangunguna, saka wala ng kalalakihang nangunguna, unahin ang pagiging banaya ng ugali, mapagmahal. Kasi kung tayo ay mapagmahal sa ating mga anak, we produce happy children, and happy children make a happy home, and a happy home creates a happy adulthood for everybody. Okay, before that, very interesting so far, no? First 2 points na sinabi dito ni Pastor Ed Lapis nga is patungkol sa ama o ang head ng family. So, nire-recognize niya na while it is true that the father is the leader of the household, gusto ko yung nasabi niya na sa mga nalalabi na leadership. So, ibig sabihin kapag hindi available yung ama o walang ama, di ba? Sa mga cases na kung saan maybe tayo na ng maagang kalang ama o nag-separate. So, yung natitirang leadership, it could be the mother. So, the head of the family should be godly and gentle. Gusto ko lang sana pang i-explore yung sinasabi niyang gentle. I hope na ma-explore niya pa further. Pag sabi mo banayad, ano bang ibig sabihin nun? Ito ba yung sinasabi sa Biblia na slow to anger? But anyway, going back to the idea of men being godly, being spiritual leaders, meron po kasing isang na-share sina Cheska Garcia at si Dog Kramer, and they shared a graphic na kung saan yung kumbaga, yung meron parang umbrella doon na ma-remember ko na parang yung sa leadership ng family, something like that. And the first one there was the husband, the man. And may mga nag-react doon. So, kasi parang sinasabi daw, at least some people may feel na parang merong parang gender preference na dapat male ang maging leader ng household at hindi pwedeng maging ang wife. If nabubuhay pa ang husband, hindi pwedeng ang wife ang maging leader ng family. Marami mga pag-aaral sa psychology, psychiatry, and even sa sociology na nagpapatunay na pagka pangit, masaklap, masakit, mapait, malungkot ang pagkabata ng isang tao, madalas nakakaroon siya ng mga sakit na pangdamdamin na nagiging mahirap siyang makasundo, makasama pagtanda niya, o kaya nahihirapan siyang makipagkapwa-tao. Nahihirapan siyang magtiwala, nahihirapan siyang umibig kasi pinalaki siya na salat sa pagmamahal. Ang laki ng pananagutan ng mga tatay at ng mga nanay sa social problems ng isang bansa. Kasi ang social problems are created by people. And usually people who create social problems are people who came from broken, sad, bitter homes. Kaya para gumawa ng isang matibay na republika, dapat ang bahay, ang tahanan, strong family, matibay, masaya. Kasi doon pinalalaki, hinuhubog ang utak ng bawat miyembro. Sa mga kababaihan naman, woman, wife, mother, at isama na rin natin ang mga father who's also, a good father is also a good mother and partly a mother, be efficient and fruitful. Dapat ang babae, mabunga, maraming trabaho, maabilidad, hindi lang pambahay. Kahit nung araw pa, unang panahon, maski sa Israel nung unang panahon, ang mga napakahuhusay na babae ay hindi lang pambahay. Kaya i-describe yung napaka-ideal woman sa Proverbs 31. A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Her husband depends on her, and she never lets him down. She knows how to buy land and how to plant a vineyard, and she always works hard. She makes clothes to sell, she takes good care of her family, and is never lazy. Yun daw ang mahusay na babae. Magaling sa bahay, magaling din sa paghahanap buhay, magaling mag-sideline, kumikita, hindi lang
nakaasa sa husband. Meron sariling kita, meron sariling abilidad. At pagka ganon, mas maganda ang diskarte sa pagiging ina, sa pagiging asawa, dahil productive at dahil magandang halimbawa sa kanyang mga anak. At hindi lang yon, siya ay nakadadagdag sa kariwasaan ng tahanan. An abundant home is easier to become a happy home. That's true. Mahirap namang sumaya kung gutom. Mahirap sumaya kung laging kulang. Kaya napaka-ideal na ang babae ay magaling din maghanap buhay. In fact, mas nagkakaroon siya ng magandang pakikitungo sa kanyang asawang lalaki kung siya may sariling income. Kasi yung kabaitan niya, kabutihan niya, likas, hindi lang dahil umaasa kasi siya. At pagka hindi siya binigyan, ay mawawalan siya ng support. It creates a better person if you are not dependent on others. Your kindness becomes natural and you are not kind out of necessity. So sa husband and wife, sa couple, ano ang old-fashioned but very important and always true na payo? Be faithful. Kailangan pa bang i-memorize yan? Couples should go back to old-fashioned faithfulness to each other. Sa dinami-rami na eksperimento ng lipunan, maski yung sex revolutions noong 50s and 60s, and hanggang sa 70s, at yung loose morals na umuuso sa napakaraming lipunan, hindi naman nag-produce yun ng happiness eh. Hindi naman sinabi ng mga tao na because I'm unfaithful to my husband or to my wife, because I'm an adulterer, because I am playing with everybody else, I became happier. Wala namang ganun. This unfaithfulness business of the couple is a failure. It's a grand social failure. Not to mention that it's a grand moral failure. Ang tunay na kasiyahan, katatagan, kasiyahan pa rin ng pamilya, ay yung maging matapat ang mag-asawa sa isa't isa, no matter what. Siyempre, as is where is, na yung napangasawa mo, yun na talaga ang dibdibin mong partner sa buhay. Tanggapin mo na ang lahat ng kulang, i-enjoyin mo ang lahat ng maganda at magagaling na bahagi nun, at tanggapin mo yung kulang. Kasi yung mga kulang sa asawa mo, pag hinanap mo sa iba, may makikita kang nasa iba yung kulang na yon. Pero yung makikita mong iba na yon, may ibang kulang na naman yon. At di ka titigil ang kakahanap, tulad ng woman at the well sa Samaria. Sabi ni Jesus, bring your husband here. Sabi niya, I have no husband. At sabi ni Jesus, tama ka. Because the man in your house right now is not your husband, and the 6 others who were before him were not your husband. So ang babaeng ito hindi tumigil ng kakahanap ng mapapartner sa buhay, hanggang tumanda na lang siguro siya, maghahanap siya kung hindi siya natagpuan ni Jesus at kung hindi siya nakinig kay Jesus. Yung mga experiment na yan, yung mga paghahanap ng mga iba, mga kulang din yan kahit saan ka mapunta. Kaya dapat sinupin, mahalin, patibayin ang inyong samahan ng mag-asawa. Exodus 20:14, be faithful in marriage. So mga ka-U3, I'm very curious about this. So, itong si Pastor Ed Lapis, binigay niya nga ng halimbawa yung babae sa Samaria na sinabi niya na wala siyang asawa, paiba-iba yung kanyang mga nagiging partners. I wonder, what was the ending to that story mga ka-U3? I really don't know, no? Sana po sa may mga nakakaalam po, kaya hindi naman po talaga ako maalam sa Biblia. Pero I am curious kung pagkatapos ng kanyang pag-uusap kay Jesus, ano pong nangyari sa kanyang buhay? Was she able to find a new partner? Or did she settle with the current partner that she has sa kanyang bahay? So, please comment down below mga ka-youth kung alam niyo po ang ending ng story na ito. Kung may konti mang pleasure na napapala yung unfaithful, ang laki ng bayad. Ang laki ng social cost, moral cost, and even financial cost. Proverbs 5:18, mga lalaki ang pinapayuhan, pero syempre, good for women din ang payo. Be happy with the wife you married when you were young. Sa ganun, maging masaya ka. Turuan mong sarili mong manatiling masaya at umimbento ka ng kasayahan kasama ang babaeng pinakasalan mo ng mga bata pa kayo. Hindi yun nung tumanda na siya, nagkakaroon ka na ng interes sa ibang bata. It never works. It never worked. It never will. Kaya yung institution of faithfulness to marriage is an institution
So here I see, the deep Christian conservative thinking na they're not pro-divorce. At least that's what I can sense from what Pastor Ed is saying here. Sabi niya, it has never worked. I don't totally agree with that assumption. I'm not advocating for men to cheat. I'm just saying that there is a reason why some people look for others. And it's possible na it could be irreparable. It could be that the difference is too big. It's also possible that the relationship itself is not productive anymore, na nagkakasakitan lang naman. And I did mention this po, mga ka-U3, sa atin pong discussion on divorce, that I am pro-divorce, especially when wala na pong mabuti pong naidudulot ang pagsasama. Katulad ka nga po nang na-mention ko po sa atin pong video reaction na yan, ang batas ay hindi dapat na pumipigil sa mga taong ayaw nang magsama. So yun yung perspective ko po dyan. Pero I understand, however, the perspective of the religious as to maintaining quote-unquote marriages and family as a social institution. It's extremely important. I totally agree na having complete mother and father is definitely very good sa development na isang bata hanggang sa kanyang pagtanda. But then again, save for some rare exceptions, I really also agree na magkaroon din ng pagkakataon ay paghiwalay. Ang mga nag-asawa, talagang wala na talagang mabuting maidudulot ito. Na-mention ko po yun lagi, kung buhay na po ang nakataya. Dahil sa totoo lamang po, according po sa reports po ng ating Violence Against Women and Children, mga babae ang palagi po nagiging biktima ng domestic violence ng kanilang mga supposed husbands. And if that's the case, I would definitely push for them to separate. Because it has proven to be effective. Generally, universally, yun talaga ang effective approach. At mahalaga sa happy home, husband and wife especially, be peaceful, be peaceable. Kailangan ang laging pinopromote peace. Dapat madali kang makasundo, madali kang makipagkasundo, madali kang makipagmabutihan sa iyong sariling asawa. Because a peaceful partnership means happy parenting and it leads to having a happy home. Mahirap sumaya ang bahay na nag-aaway ang tatay at nanay. Mas madaling pasayahin ang lahat kung gagawa sila ng paraan na magkasundo. Proverbs 15:17, a simple meal with love is better than a feast where there is hatred. Ang sinasabi lang sa atin, simplify to have more space for happiness. Kung magkakaroon ng kaligayahan, kapayapaan, katahimikan, contentment sa simpleng pamumuhay, tama na ang simple kaysa maluho, magarbo, pero complicated. Kaya yung mga pamilya na binibless ng Panginoon na yumaman ng higit sa dati, o dating hindi nga mayaman, tapos yumaman, dapat huwag niyong payagan na ang inyong pag-asenso, pagyaman, pagkakaroon ng mas maraming pera o mga kabuhayan, ay maging hadlang para kayo maging masaya. Huwag payagan na kung nagkapera ka ngayon, ibinabahay mo na tuloy si Kulasisi. Mabuti pa wala ka nalang pera para wala kang pambahay sa kanya kaysa merong ganon. Yung nagkaroon ng pera yung mga anak, nagka-bisyo-bisyo, nagka-windang-windang ang buhay dahil yumabang. Dapat walang ganon. Pag pinagpapala ka ng Panginoon, binigyan ka ng mas marami ngayong pera kaysa dati, mas dapat kang matapat sa Panginoon at sa isa't isa. Hindi yung gagamitin mo yung blessing as a tool para ka maloko ng demonyo. Is this with the assumption na lahat ng blessings ay nanggaling sa Diyos? Quote-unquote financial blessings? I am curious about this. Dahil marami naman din pong mga yumayaman sa mga masamang paraan. Ano ba yung perspective dito ng church ni Pastor Ed Lapis as to financial blessings? Would that still be considered as a blessing if it is from an evil deed? Gagamitin mo yung tool na blessing para mapariwara, mapasama, para gumawa ng hindi tama. Mababawi ang ganong blessing. At kung hindi man yun mabawi, mawawalan niya ng bisa. Hindi magiging blessing ang bisa nun, magiging curse. Don't allow God's blessing to become curses in your life. What you do with the blessing will keep it as a blessing or will turn it into a curse. Proverbs 25:24, it is better to stay outside on the roof of your house than to live inside with a nagging wife or husband. Yung mga bahay noon sa Israel, ang bubong nila, pwede ka dong matulog. Yun nga, yung mga upper room eh. Flat kasi. Pero, maginaw kung maginaw, mainit kung mainit. Maulan, mahangin. Pero ang sabi ng Proverbs, mabuti pa, tumira ka na lang sa sulok ng bubong ng bahay nyo kaysa sa loob nga ng bahay na maginawa. Tapos yung asawa mo naman, walang tigil ng yakiti, yakitak.
Kaya iwasan na yung naging-naging. Wala namang nagbabago, kananag mo eh. Meron ba? Yun namang ninanag, kaya hindi tumitigil yung nagger, kasi hindi ka nakikinig. Kung nakinig ka pa naman, di titigil na yung magnag. Pero dahil ayaw mong makinig, yun namang nagger, ayaw tumigil, pareho nila kayo mag-ceasefire para tumahimik ang buhay. Kung dakdak ka ng dakdak, wala naman nakikinig, sayang ang pagod, nagkakalayo-layo lang ang mga loob nyo, manahimik na lang, lunukin ng laway, magtiyaga, magtiis. Yun ang sikreto ng masasayang pamilya, hindi yung nasisiyahan ka lagi sa mga kasama mo sa buhay, kundi tinuturuan mo ang sarili mong tanggapin sila, enjoyin ang kanilang mga katangian, at patawarin, takpan ng pag-ibig ang kanilang mga kakulangan. Do not unnerve one another. Do not get into each other's nerves. Huwag niyong laging inisin ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong magulang, kasi yung bahay para yung swimming pool. Bawat pangiinis mo, pagtalikod mo sa tungkulin, pagtataksil mo, nagbubuhos ka ng lason doon sa pool, na kayo-kayo naman ang lumalangoy-langoy din doon, kayo din ang malalason. Bakit lalasunin ang sariling tahanan? Kung yung asawa mo, lagi mong kailangang inag, hindi rin naman nagbabago, ikaw na lang magbago, o stop nagging. Pero tandaan nyo, pag may nagger, pakinggan nyo yung point. Baka may point siya eh. Bakit ba siya nag-nag? At pakinggan. At kung tama ang kanyang point, ibigay para matahimik kayo. Pero dahil nga hindi naman lahat ng tao nagkakasundo kung ano ang tama, kung ano ang pinakamabuti, magpatawaran na lang, magpasensyahan at tigilin ang mga ugali at asal na nakakapagpagalit sa kapwa. Kahit ka pa tama, pag nagalit mo siya, mali na ang bunga para sa lahat. Ngayon, mga tatay at mga nanay na mga biyanan, be loving. Especially kung magkakasama kayo sa bahay o magkakalapit. Tulad sa Ruth 3:1, nung namatay ang anak ni Naomi, sabi niya sa kanyang manugang na si Ruth, "It's time I found you a husband who will give you a home and take care of you." Napaka-thoughtful na biyanan. Sabi niya, namatay na ang anak ko, biyuda ka na, panahon na para ihanap kita ng mapapangasawa mo para magkaroon ka ng sarili mong tahanan at may mag-alaga sa iyo. Ang sarap na biyanan. Iniisip ang kapakanan ng kanyang manugang. Mga biyanan, kung kayo may mga manugang na, one great way to love your son or daughter is to love his or her partner. Yun ang pag-aralan. Titigil ang gulo ng planeta kung pag-aaralan ng biyanan na mahalin yung manugang. Mahal kasi ng anak mo yan. Mahal ka rin. Pag lagi mong hinati ang puso ng iyong anak, lagi mong sisirain ang iyong manugang, lagi kang magdadrama, magpapaawa, aawayin mo ang iyong manugang, yung anak mo nagdurusa. Gusto mo bang gawin sa anak mo yun na nagdurusa siya? Mahalin ang mahal ng inyong anak para tahimik ang planeta. May kilala nga ako isang lalaking lagi nag-aaway ang kanyang nanay at ang kanyang asawang babae. Gusto na niya magbaril sa sarili. Sabi niya, alam mo, gusto ka na magbaril sa ulo ko kasi ang gulo-gulo ng nanay ko at saka asawa ko. Sabi ko, bakit hindi yung asawa mo at nanay mo ang barilin mo? Ayaw naman niya. Siyempre, joke. Pero ang point, ginugulo niyo ang inyong anak pagka hindi niyo patatanggapin yung napangasawa. Kahit pa babaeng tamad, babaeng magastos, ang kapal-kapal mag-makeup, yun na yung napangasawa ng anak niyo. Kahit pa yung mga kamag-anak niya, laging nandun sa bahay ng anak niyo, yung nanay niya, laging nandun. Tapos pagka uuwing nanay niya, daming bit-bit. Hayaan nyo na. Hindi nyo rin naman mapipigil. Be wise. Mas mabuting minamahal nyo kaysa tinatanggihan ang inyong manugang. May mga manugang talagang mahirap mahalin. Totoo yun. Pero mas mahirap makipagyera sa kanila. Kasi mahal din nyo ng inyong anak. Hirap din lang at hirap. Doon na kayo sa mas maganda ang bunga. Yung kayo na ang maging mapagbigay, kayo na yung maging mabait, para tahimik. Exodus 18:24, Moses followed Jethro's advice. So yung biyanan ni Moses, nagbigay sa kanya ng magandang payo at sinunod naman niya. So mga biyanan, be wise. Para nakakapagbigay ng magandang payo, hahangaan kayo na inyong manugang at pag nagsalita kayo, kayo susundin. Kasi nakikita nilang hindi kayo biased, mahal nyo rin sila,
kapakanan nila ang inyong hinahanap, magpayo man kayo, mas papakinggan kayo. Earn your right to be heard. You don't get to be heard only because you're older or because you are the in-law, but because you have proven yourself to be wise. O mga anak namang lalaki at babae, sons and daughters, listen to your parents. Siguro less than 1 to 2% ng magulang ang magtuturo ng mali na alam nilang mali yun. Mali man ang maipayo ng magulang, baka nagkamali lang dahil tao lang, pero hindi sasadyaing ipahamak ang anak. So, general rule, makinig kayo sa inyong mga magulang. In general. At kung sakali ang sinasabi ninyo ay talagang labag sa karunungan, katalinuhan, sa common sense, ipaliwanag nyo ang inyong pagtanggi sa isang galang na paraan. Pero, kung pipili lang kayo ng susundin, kalooban nyo o kalooban nila, lalo't kayo mga menor de edad, makinig kayo sa magulang nyo. Kasi hindi kayo ipapahamak ng magulang. Kabutihan nyo ang laging iisipin nila. Proverbs 6:20, obey the teaching of your parents. Akala nyo ba kung may internet, kung may mga school, mas marurunong ang mga kabataan kaysa matatanda? No. Those who are in the information age, in the information technology, are only better informed. It doesn't mean that they are wiser. It takes time to be wise. It takes living a life, a long life, to be wise. You could be better informed, but what you do with that information has no guarantee that it would be a wise interpretation of the information that you know. Hindi ko mas maraming facts na alam ang bata, mas mahusay na ang kanyang utak. Kaya kailangan laging nagde-defer, nakikinig sa elders. Ephesians 6:1-2, children, obey your parents. you belong to the Lord, and you do the right thing when you obey your parents. Mm-hmm. The first commandment with the promise says, obey your father and your mother. Go back to that old-fashioned template na sumunod. Mga bata kasi akala nila, alam na nila. Lalo ang mga bata ngayon, mas maagang kumikita ng pera, mas maraming pera ang kabataan ngayon kaysa nung araw. And sometimes they interpret their financial independence as really independence from the spiritual guidance of their parents. Yun yung blessing na nagiging curse. Dapat kahit may kotse ka, kaya mong lumayas ng lumayas, umandar ng umandar, makikinig ka pa rin sa magulang mo, pagka pinipigil ka. Marami kang pera, pero pinipigil ka rin ng magulang mo sa ganung mga uri ng puntahan at gagasusin, makinig ka pa rin. Don't let that blessing, material blessing, the freedom that society gives you now, don't turn it into a curse. Listen to the wisdom of those who have lived a life longer than yours. And children, bring joy to your home. Not problems, not troubles. Ang iuwi niyo sa bahay, kasiyahan. Magbabalita kayo sa magulang niyo yung maganda, yung masaya. At kung meron mang hindi maganda, hindi masaya, dahil lang beyond your control. Bawat isa may pananagutan na mag-ambag sa ikabubuti ng pamilya. Alam namang tatay mo lang yung nagpapabuti ng pamilya nyo, tapos lahat kayo, winawaldas nyo yung pamilya nyo. O nanay lang yung gumagawa ng mabuti, tapos yung tatay hindi, mga anak hindi. O anak lang ang gumagawa ng mabuti, yung mga magulang hindi. It will never work. It will have to be Teamwork, everyone's no? Teamwork. effort. Home nyo yan eh. Dapat lahat may contribution. Proverbs 15:20, children with good sense make their parents happy, but foolish children are hateful to them. These are all, I would say, common sense, basic truths. So far, na wala akong totally nakita na very new as to the tips on having a good family. Kasi these are all similar tips that you may find, in some other books, of course, other preachings too. Pero I'm curious about the idea of spiritual guidance of parents. So here's my question. Does it apply still if ang tao ay adult na? If ang tao ay 40 years old na? Kasi gusto kong intindihin dito ang konsepto ng application ng pagiging anak sa magulang. Dahil kung tutuusin, lahat tayo naging magulang na, lahat tayo nagiging anak din at the same time. Hanggang saan, hanggang kailan yung saklaw, quote-unquote, ng guidance ng isang magulang sa kanyang mga anak. Dahil minsan, sadly, masyado nang nagiging pakialamero ang ibang mga mother-in-laws, ang ibang mga magulang sa kanilang mga anak na may sarili ding pamilya. So, comment down below mga ka-UT at kung masasabi nyo sa quote-unquote guidance or spiritual guidance ng mga parents sa kanilang mga anak.
Mga anak, mga kabataan, sa ginagawa nyo, huwag nyo lang isipin ang inyong kasiyahan. Isipin nyo rin mabigyan kasiyahan ng inyong mga magulang sa inyong mga pinagagagawa. Pag ginagawa nyo maganda, mabuti, nag-enjoy kayo, mag-enjoy din ang mga magulang nyo. Kahit kayo yung primary beneficiary ng ginagawa ninyo. Basta't mabuti at tama, mag-enjoy din sila. Pero hindi yung pleasure ngayon, bukas, sorrow and pain and bitterness, makinig kayo sa inyong mga magulang. Mas maraming napapahamak sa hindi pakikinig sa magulang kaysa sa pakikinig. Ngayon, mga manugang, son and daughter-in-law, like the parents-in-law, be loving. Gaano karami sa inyo dito ang may biyanan? Bihira naman ang katulad ni Eva at Adan, napakapalad, walang biyanan. Pero after them, everybody else had. And now everybody else has. Be loving. Si Naomi, napakabuti kay Ruth. Ang manugang niyang si Ruth, lalo namang mabuti kay Naomi. Ruth 1:16, sabi kasi ni Naomi, umuwi ka na sa sarili mong bayan, patay na ang anak ko na asawa mo, mag-asawa ka, have your own life. Ruth answered, please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people. Your God will be my God. Biruin yung manugang to. At ako, may mga kilalang magbiyanan talaga, ganyan ka-sweet. Makita mo lang sila, sumasaya ka na. Magbiyanan na talagang daig pa ang tunay na mag-ina. Nagmamahalan sila. One great way to love your partner is to love his or her parents. Mahal. And that's really nice to mention. The way to love your partner is to love the parents of your partner. At gusto ko lang din ma-insert dito na in line with this, the act of loving someone, ito ay narinig ko sa isang speech sa isang kasal. Ang aking uncle na si Uncle Jeremy, ang sabi niya sa kasal ng kanyang eldest son, sabi niya na, the way to show that you love your kid, your children, is to love their mother. Yung asawa nyo, mahalin nyo ang magulang niya. Huwag yung turuan yung asawa nyo na maging suwail. Huwag niyong tuturuan ang asawa niyong lumayo sa sarili niyang magulang. At huwag niyo siyang ilalayo sa kanyang magulang. Hindi yung, pag may mga okasyon yung pamilya niyo, lagi na lang dala-dala mo yung asawa mo doon. Pero sa okasyon ng pamilya ng asawa mo, absent kayo lahat. Hindi yun mabuti. Dapat nga, ito pang anak ka nagtutulak sa kanyang asawa na, upunta ka sa nanay. Kung hindi ka makasama, papuntahin mo. Ito, dalhin mo sa kanya, regaluhan mo. Ganito nang mabuti at makadiyos sa manugang. Mahalin mo ang magulang ng iyong asawa. And listen to your parents-in-law. Makinig. Huwag magdunong-dunungan. At kahit mas marunong ka pa, give them the honor na magsalita, makinig. At kung hindi naman masama ang pinapayo, sundin. Exodus 18:24, Moses followed Jethro's advice. Si Moses na yun, nakinig pa sa biyanan. Sino ka para hindi makinig? Yan ay kakatahimik ng mundo, hindi yung mga kabaligtaran. Mga biyanan na nakipag-away sa manugang na nakipag-away sa biyanan, walang katapusang gulo yan. At dapat natutunan natin that it never works. And if it doesn't work, change it. If the shoe does not fit, don't wear it. At sa lahat naman ng miyembro ng pamilya, everyone, provide for the family. Mag-contribute. Kung pwede ka nang maghanap buhay, kumita, maghanap buhay ka, kumita ka, mag-contribute ka sa gasto sa bahay. At kung hindi ka pa pwede maghanap buhay, dahil sobrang bata pa, o sobrang matanda nang hindi na pwedeng maghanap buhay, tumulong naman kayo sa pagtitipid, sa pagko-conserve, sa pag-aalaga ng resources ng pamilya. 1 Timothy 5:8, people who don't take care of their relatives, and especially their own families, have given up their faith. They are worse than someone who doesn't have faith in the Lord. Ang sino man daw na hindi kumukupkop, tumatangkilik, tumutulong sa kanyang sariling pamilya, ay tumalikod sa Diyos. Mas masahol sa mga taong here, you could really see, mga ka-youth, yung emphasis of the Bible on establishing good family relationships. And it would really make sense. Kinakailangan ng, kumbaga, social cohesion. Kinakailangan nagkakaisa ang isang pamilya. And parang, kumbaga, if another family member is down, so it's your obligation to help out. It's your obligation na pabangunan naman yung isang member ng family. And I find it interesting yung emphasis ng Biblia. Sabi doon, kung hindi mo gagawin, it's worse than not having faith in the Lord. So napaka-extreme almost. Pero doon mo makita, with these points of exaggeration, you will see the emphasis and the intention of the passage.
walang pananampalataya sa Diyos. So, being good to your family is high religion. Pero tatandaan nyo ito ha, hindi lang one yung good, tapos lahat ng iba bad. Dapat hindi ganun. Hindi lang isa yung naghahanap buhay, tapos yung lahat yun ng iba, nagwawaldas. Hindi lang isa yung nagdadala ng makakain, tapos iba kain lang ng kain, dapat lahat nagdadala. O tumutulong man lang ng conservation, ng pagtitipid. Everybody in the family should give and contribute to family finances. Do not just take. Pagka ang isang tahanan ay one-income family, usually, lagi na lang kulang ng pera. O lagi na lang na may nang-aabuso. Dapat lahat mag-contribute. Kasi lahat nagko-consume. And very importantly, everybody in the family, learn to forgive. This is a very, very deep concept. Kasi merong konsepto nga, di ba, na as to the idea of forgiveness, would you still consider it as forgiveness? Kasi meron tayong expression na forgive and forget. Will it still be forgiveness if you say you forgive but you don't forget? Colossians 3:13, put up with each other and forgive anyone who does you wrong, just as Christ has forgiven you. Itong verse na ito, alam na alam natin. Paulit-ulit. Forgive, forgive, forgive. Ito na lang ang tanong. Sinunod nyo na ba? Okay, may atraso sa iyo ang biyanan mo, ang manugang mo, ang kapatid mo, ang nanay mo, tatay mo, anak mo. Sinunod nyo na ba itong forgive, forgive na to? O parang dekorasyon lang sa tenga? Kasi para talaga tumalab, dapat sundin. Mahirap po magpatawad. Tama. Pero mas mahirap hindi magpatawad. Mahal ang bayad pag nagpapatawad ka, pero mas mahal ang singil sa hindi nagpapatawad. Mahal din lang at mahal, doon ka na sa mabuti, sa itinuturo at inuutos ng Diyos. Ito, magsisimula na naman isang bagong taon. Huwag nyo nang i-carry over to this new year, yung mga dati nyong galit, inisin, nanakit, tampo. Dapat wala na yun. Kasi isang malaking kasinungalingan at kabalbalan na magsabi ng Happy New Year, kasi hindi ka nagpapatawad. How can you be happy na hindi ka nagpapatawad? How can you make other people happy na hindi ka nagpapatawad? And very importantly, how can you make God happy na hindi mo sinusunod ang kanyang utos? Marami, church ng church, amen ng amen, hallelujah ng hallelujah. Pero hindi nagpapatawad. Don't expect to be happy. Lalayuan kayo, magiging mailap ang kaligayahan pag hindi kayo marunong magpatawad. Well, there are a lot of concepts na pinasadahan nga ni Pastor Ed Lapis dito. Very interesting that he placed a little bit of emphasis on forgiveness. I like it. I like it so much. Kasi he ties it up with the idea of happiness. You can never be happy without forgiving someone. Kaya sabi ko nga kanina is it truly forgiveness if you don't still forget, what happened really na ginawa sa'yo ng tao nga na nagkaroon ng kasalanan laban sa'yo? I like this emphasis by Pastor Ed Lapis here. Lalo na yung mag-asawa, nagkamali yung asawa mo, talagang napakalaking kasalanan. O sige, makipaghiwalay ka na forever. Hindi naman kayo naghihiwalay. Pero hindi ka rin nagpapatawad. Ito kalahating impacto, kalahating santo, kalahating demonyo, kalahating masama, kalahating mabuti, kalahating hindi mabuti, kalahating langit, kalahating impyerno ang buhay mo. So, lalangitin mo na lang, buuin na. Limutin na, magpatawad na. Hindi ko po magawa, magtyaga ka. Buntot mo, hilahin mo. Kasi ang hindi pagpapatawad, may kasamang sumpa. Bitterness, anger, and you cannot be happy. So magpatawad dahil banal ka. Pastor, hindi po ako banal. Pues magpatawad ka dahil matalino ka. Dahil man lang sa katalinuhan, magpatawad ka. Kasi yun ang itinuturo ng Diyos. At yun ang path to happiness. At lahat sa pamilya, you really want a happy home, serve God. Siyempre naman, God is all-sufficient, self-sufficient. God cannot really be actually served because God does not need human service. But sabi niya, whatever you do to the least of these people, you do to me. So by serving the weak, the needy, you serve God. By serving people in the church, attending to their spiritual, emotional needs, and even up to a point, their practical needs, their hunger, their poverty, their sicknesses, by serving people, you serve God. And happiness resides in serving. Yan ang isang sikreto na hindi nadidiscover ng iba na hindi naglilingkod.
may ligaya na para lang sa naglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ni Joshua sa Joshua 24:15, "My family and I are going to worship and obey the Lord. As for me and my house, We will serve the Lord." Because godly service leads to a very godly life, which brings about happiness. May chain reaction. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ang nagiging ending, kaligayahan. Kung tama ang paraan ng paglilingkod. Hindi naman kung nagsasakripisyo kayo, sumasaya ka na. Dapat galing sa tamang attitude at tama ang method. And everybody in the family, total, ang pinag-uusapan natin yun ay puro mga old-fashioned templates, love more. Mag-effort, magmahal. Sa una, effort yan, pero mamaya habit na. Likas na. 1 Corinthians 13:4-5. Love is kind and patient, never jealous, boastful, proud, or rude. Love isn't selfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. Apply this in your family life. Maging mabait, pasensyoso, huwag managhili, mainggit, magselos, huwag mayabang, huwag magaspang, huwag madaling magalit, huwag maging makasarili, at huwag maglista ng lahat ng mga kamalian ng kapwa. Limutin, ilista sa tubig ang mga pagkakamali ng family members. And very importantly, parents or elders in the family, train children in love. May mga pamilya na hindi maibigyan ng mga miyembro sa isa't isa kasi hindi sila pinalaki na nagmamahalan, hindi sila tinuruan. Itinuturo rin yan eh. That's true. Merong mga magkakapatid, sobrang magmahalan. May lagnat lang o may bulutong lang yung kapatid eh. Nakaluksa na tong isang kapatid. Meron naman talagang nagkanda, windang-windang na yung kapatid niya, okay lang. Paano sila pinalaki? Turuan ng mga magkakapatid na magmahalan, magbigayan. By example. You know, what is interesting though is I think it depends on the generation and of course yung family background din. May mga pamilya talaga na hindi ganun ka-sweet, no? Hindi ganun ka, kumbaga physical for example in expressing their love. Like I remember of course for my case, hindi ganun ka, kumbaga clingy, hindi ganun ka physical yung magulang ko, especially yung mom ko. I don't even remember my mom like hugging me. Ay, ano, kumusta ka? Wala eh. Wala. And in that case, so you have to learn, at least for me, binaliktad ko. So, pag uwi ako sa bahay, ako yung nagiging mas sweet instead sa aking mga magulang. So, ganun lang po. It doesn't make them less loving if hindi naman sila ganun ka-physical. Pero, I think it's way better though if we express our care physically, you know, mas maging expressive tayo sa pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating mga family members. Personally, I think it's way better. At paano itinuturo ng mga magulang yan? Kung paano minamahal ang mga kapatid mo, doon mo itinuturo sa mga anak mo kung paano sila magmamahal ang magkakapatid. Yung mga ate at kuya, paano kayo nagmamahalan, paano nyo minamahal ang mga kapatid nyo na kababata, yun ay malaking impluensya sa kanila. Dapat ang pinapauso ng matatanda, love, not selfishness. Kaya kadalasan, pag yung ate at kuya, selfish, hawa-hawa na hanggang lahat ng mga kapatid na mas bata. Pag selfish yung mga magulang, nagiging selfish din ang anak. Kasi we teach by example. Ang laki-laki ng pananagutan natin pag may bata sa bahay. Kasi lahat ng sinasabi, hindi sinasabi natin, ginagawa at hindi ginagawa, Naririnig. nakatatak sa isip nila. True. At nahuhubog natin ang pagkatao nila, alaman natin o hindi, sinasadya man natin o hindi, sa pamamagitan ng pagtrato natin sa kanila sa bahay. So in the home, lift each other up. Magpurihan. Magpasaya ng kalooban. Proverbs 31:28-29, yun daw babaeng uliran, her children praise her, and with great pride, her husband says, there are many good women, but you are the best. Pinupuri dapat ng asawang lalaki yung babae, pinupuri ng babae yung lalaki, pinupuri ng mga anak nila, pinupuri ng anak ng mga magulang. Eh maraming bahay, kabaligtaran. Pintasan ng pintasan, siraan ng siraan, nag-iinsultuhan, naglalait ng isa't isa. Anong natatanim sa puso? Galit, inis, hindi pag-ibig. So magpurihan, imbes magsiraan. Siyempre yung puri naman na nakabase sa katotohanan, hindi naman yung guni-guni at pantasya.
Whether or not it is truly meant or half meant, a kind word would always push someone for the better. In most cases. Sa amin yung training namin medyo iba eh. Kasi we have a very critical home. So siguro in some ways that pushed us, I'm grateful dahil nga siguro naging parte ng fault finding ang isang skill na na-learn ko sa aming pamamahay. So nakatulong yan sa aking pag-iisip, sa aking pagiging critical at pagiging analytical. Pero it's not for everyone. May mga personalities na nakuhubog dahil sila ay mas napupush dahil merong mga challenges na para sa kanila hamon yun, yung mga negative na mga words or criticisms or feedback na na-receive nila. But for others, may mga personalities din kasi talaga na ayaw. Imbis na positive thing yung feedback, sa kanila nagiging stumbling block pa. Kabaliktaran, nag-backfire yung effect ng mga criticism or feedback sa kanila. Na alam mo naman talagang hindi kagandahan ito. Isa sabi ko, pinakamaganda dito sa barangay natin. Dapat realistic. May mahahanap ka at mahahanap na laging mapupuri. Kailangan laging pinupuri. Bata, hindi lang pinupuri, dapat balance. Ay tinutuwid din na mali. Pero pinupuri. Pag marunong kang pumuri, pag sinasabi mo na yung mga mali, hindi magagalit sa'yo. Kasi alam niya, hindi ka biased. Pinupuri mo ang dapat purihin, at tinutuwid mo ang dapat ituwid. For feedback giving mga kayuti, so meron po tayong tinatawag na sandwich technique. So kapag magbibigay ka po ng feedback, sa sandwich mo yung negative feedback mo sa gitna at sasabihin mo muna yung positive thing and then positive thing din yung ending mo. So yung sa gitna, yun yung negative thing na gusto mong sabihin or yung negative feedback. So pupurihin mo muna kapag para mabuffer or ma-prepare yung kanilang mga sarili sa iyong magiging komento. So positive muna, sasabihin mo na yung mga strong points na observe mo sa yung criticism mo, and then sasabihin mo yung negative, ano yung nakita mo naman na dapat pa nilang i-improve, and then i-close mo siya in something again na pagpupuri or positive na reinforcement. So yun po. So elders and seniors, be wise. Mga matatanda na, akala nung iba pag matanda na, wala na silang papel sa buhay. No. Ang laki na impluwensya nyo sa pamilya nyo kung sila'y mag-aaway o magkakasundo, kung tatahimik o hindi. Huwag tumanda lang, dapat may pagkatandaan. Mga matatanda sa pamilya, huwag kayong kakampi pag may nag-aaway-away. Dapat neutral kayo. Bakit? Para pag pumunta sa inyo tumingi ng payo, makikinig. Kasi alam nila, neutral kayo eh. Hindi yung lola ka, meron kang paboritong apo, kinakampihan mo kahit na anong gawin. Hindi yung may pamangkin ka, yun lang ang paborito mo, yung iba hindi. Proverbs 16:31. Gray hair is a glorious crown worn by those who have lived right. Yan daw pumuputing buhok, o yung equivalent niyan, Corona. ay parang corona, maluwalhati na corona na mga taong namuhay ng tama at tumanda ng may pinagkatandaan. Kaya may mga pamilyang hati-hati, kadalasan yung mga matatanda, may kinakampihan. Pag ikaw ang pinakamatanda, wala ka dapat kakampihan para ikaw ang Supreme Court. Lahat ng mga sumbong, pag dinala sa'yo, nagbigay ka ng payo, makikinig sila. Pag sinabi mo, o ikaw, ibigay mo na sa kapatid mo yung piano, o ikaw, huwag mo nang agawin yung kaprasong bukid. Pag nakinig sa'yo, nakahil, alam nila, wala kang inakampihan. Pag yung pinakamatanda sa pamilya, ay hindi pinapakinggan. Dahil kakampi niya yung group 1, pero yung group 2, galit din sa kanya, nawalan ka na ngayon ng karapatan maging matanda ng pamilya. Dapat ikaw yung pinakamataas na hukuman na pag ikaw ang nagbigay ng pasya, makikinig ang lahat dahil alam nila ang iniisip mo lang ay para sa kabutihan ng lahat. So ulitin ko yan mga matatanda kasi maraming matanda mahilig dito. Huwag kayong kakampi-kampi. Dapat neutral. Kahit sa loob ng puso nyo may kinakampihan kayo. Pag ipinakita nyo yon, mawawala na kayo ng kapangyarihan na maging hukom pag kami nagsasabi sa inyo mga members ng family. Because you will no longer be credible. Kailangan sikilin yung damdamin na may pinapaboran, maging neutral para may saysay ang inyong old age at may makinig pag nagsasalita kayo. Hindi kayo sinusuway kasi alam nilang kabutihan ng lahat ang mahalaga sa inyo. Mga matatanda, unite, do not divide the family. Sad to say, may mga magulang, sila pa yung dahilan, kaya yung mga anak at manugang nila nag-iwalay. Imbes, pauwiin yung anak na nagtatampo doon sa asawa, dito ka na lang, huwag ka na bumalik sa kanila. Dapat anak, may asawa ka na, bumalik ka doon.
Itama mo ang mga mali mo at yung mga mali ng asawa mo, dalhin mo siya dito. Of course, depende naman po yan, no? Pero I know from actual na mga acquaintances. So she has a daughter and her daughter is already of age, And then nagsama nga sila, yung kanyang daughter, nagsama with the partner, and then meron silang anak. But I feel na the man was not responsible. So ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang anak na babae at yung anak din nun, yung kanyang granddaughter, at sinabihan niya yung lalaki na kaya kong buhayin ang aking mga anak at ang aking apo. And they don't need you. Of course, it's too tough dahil hindi naman natin alam yung full story. Pero para sa akin, initially, my first reaction would be, give the children their own independence. Kasi papaano nila matututunan ang pagtira sa kanila o pag-ahon sa kanilang mga sariling paa kung nakikialam lagi ang isang magulang? When does being a parent stop? And the next question there is, ano yung extent ng pagiging parent sa ating lipunan? So, very interesting po ito mga ka-youth, because I feel in Philippine society, minsan nagkaka-overlap na eh. Minsan, hindi na alam ng mga parents yung kanilang boundaries sa kanilang mga anak na nag-i-experience ng life. Nag-experience din ng kanilang own na mga struggles initially sa kanilang mga own na mga separate families. Sabi ko siya, makikinig ang manugang sa inyo pag alam nilang hindi kayo kamping-kampi sa anak nyo. Kundi ang kinakampihan nyo, yung totoo, yung makatwiran, yung maganda. Huwag laging konsentihin ang anak. Dapat kita din ang manugang nyo na kinakampihan nyo rin siya pag siya ang tama. Para hindi kayo mawala ng persuasive power. Hindi kayo mawala ng saysay. Dahil pag bumukang inyong bibig kayo ipapakinggan. Huwag hatiin ang pamilya. Kung kayo may mga anak, magpapamana kayo, be fair. Huwag lang yung paborito nyo ang maraming-marami kasi anak nyo lahat yan. Pagka ang matanda kasi ang may paborito, nagkakanda, windang-windang ang buong mag-anak. Dapat neutral. Dispense wise and godly counsel when asked and when needed. Hindi ko matanda, bigay kayo ng payo, hindi naman kayo tinatanong. That's right. Dapat nantayin nyo rin hanggang kayo ng payo. That's right. Ito nga sabi ko kanina mga ka-youth, naiintindihan natin yon na the parent would always be a parent. The child would always be a child. Lahat tayo ganun eh. Especially kapag we are of age. Kapag ikaw ay may sariling pamilya na rin, ikaw din ay magulang na. Ikaw rin ay anak din sa iyong magulang. Pero the question there nga is, ano ang extent ng pagiging magulang pa ng isang magulang? Posible kasi na makasira ka imbis na makatulong. Imbis na i-build up mo yung anak na nagsastruggle sa kanyang own na sariling pamilya, posible ikasama pa yung mga unsolicited advice. Kaya maganda na nasabi dito ni Pastor Ed na when you are asked as a parent, then you give. When you are needed, then you give your parental advice. Earn your right to be heard. So, ito ang isang pinakamalaking tukso sa matanda na bigyan ng hatol ang lahat ng kaso. Dapat hayaan nyo rin yung mga bata mag-isip kung ano gusto nilang gawin sa buhay nila. Iba na ang panahon, may mga iba ng method, ibang pamamaraan, ibang mga pagpapahalaga. Hindi natin kailangang isiksik ngayon kung ano ang pamamaraan natin noong unang panahon. Pero kung tayo ay nakikita nila niyan neutral, matalino, tatanungin at tatanungin nila tayo. So mas mainam, antayin natin tayo itanungin kesa kada liko ng mukha natin, lahat ng titingnan natin tayo nakikialam, nangihimasok, nagpapayo, makakainisan tayo nun. So pati mga matatanda, dapat ding lumagay sa lugar na inaantay nyo matanong kayo. Hindi kayo laging nagdidikta sa mga tao kung anong gagawin. Kasi yung panahon ninyo ay iba. Yun. At dapat nating tanggapin na marami nagbabago sa panahon. Hindi naman ko ibig sabihin nagbago, napasama eh. Pero dapat din nating i-recognize nagbabago ang panahon. Huwag natin laging ipilit yung kinalakihan natin nung panahon ng hapon. Kasi iba na ngayon. Lumagay din sa lugar. Live in the present. Makibagay sa panahon. Huwag ibalik ang ngayon sa kahapon. Hindi yun mangyayari. Kami nga Dapat noon. pag-isipang mabuti kung ano ang mga karunungan ng kahapon na maaaring magamit hanggang ngayon. At ilagay ang sarili sa tama para hindi tayo nalalapastangan. Be as independent as possible. Mas maganda yung kung kaya ng katawan, mas independent ka. Hindi lagi kang merong demands. Dahil lang ikaw yung matanda sa pamilya, lagi kailangan meron kang demand. Mas magiging kaibig-ibig ang takbo ng buhay kung kahit ikaw, kung kaya ninyo, kaya natin mas independent tayo.
Ako, I have seen this with my own family, ano. So, sa pagtanda ng aking mga magulang, di pa naman sila totally ganun katanda. Pero kahit nung mas malakas-lakas pa sila, mas bata-bata pa sila, they would always say, you know, we don't need your money. Tatanda kami. Kaya naming umuwi sa bundok. Kaya naming mamundok at kumain ng kangkong. Yun ang sinasabi ng papa ko. So, you know, this is really reflective of that, na being older sa family, be as independent as possible. So lahat naman ng mga miyembro ng pamilya, defer to, respect, and be sensitive to seniors. Mas marami silang wisdom. Kahit mas marami tayong information na nakukuha sa Google ngayon, iba ang wisdom ng may edad. At huwag na nating hintayin na sila yung magpayo without being asked. Humingi na tayo agad ng payo. Kasi it makes them feel good. Nagiging mahalaga pa sila, lalo kung ang payo nila ay may saysay. Home life, especially childhood, very often shapes lifelong mindset, values, and psyche. Kung ano ang korte ng iyong tahanang nilakihan, kadalasan yun ang nagiging korte ng iyong utak. Liban na lang, sobra kang galing at talino na nalalampasan mo ang mga limitasyon ng iyong kabataan. At may mga ganon. Pero maraming tao, a great majority, hindi nila nalalampasan yung korte ng kanilang bahay nung araw. Nagiging ganon din sila. At nagiging ganon din ang mga tahanan na nalilikain nila pag sila na ang mga magulang. Whatever you were not happy with when you were a child, at may sense naman na hindi naman talaga nakakatuwa yun, huwag nyo nang ulitin sa mga bagong tahanan na kayo na ngayon ang namumuno. Kung ano man naging kapintasan ng ating mga lola at lolo, mga magulang, huwag na natin maging kapintasan kung tayo na ang magulang. Matuto tayo sa mga leksyon ng nakaraan para lalo makapabuti ang bawat isa. Make your home as happy as possible, especially for children and for seniors. Dapat ang tahanan very child-friendly and senior-friendly. Bakit? Children and seniors are usually bound to the house. Sila ang laging nasa bahay at sila ang walang laya at walang kakayahan na laging umalis ng bahay. Yung mga middle-aged, yung mga young adults, umaalis yan, gumagawa ng sarili nilang buhay pag wala sa bahay, may sariling fun and happiness, pero yung bata at matanda lagi nasa bahay. So dapat child-friendly at senior-friendly ang bahay. Kung may matanda na nakatira sa inyong bahay, igawa nyo na siya ng kwarto sa baba. Huwag nyo nang pagapangin sa hagdan araw-gabi. At yan ang lagi ko ipinapayo sa nagpapagawa ng bahay. Uy, ang ganda ng plano, ang ganda ng bahay. Wala kayong kwarto sa baba. Tatanda kayo. Liban na lang, meron kayong elevator na 1.2 to 1.4 million. Pag nagpagawa kayo ngayon na 3 ang sakay, isang tao, isang pasyente, isang wheelchair. Liban na lang meron kayong ganon, mag-provide kayo sa baba ng kahit malaking living room na pwedeng maging kwarto ng matanda. I-design ninyo ang inyong mga bahay na friendly sa matatanda. Gusto nyong alagaan ng nanay nyo, lola nyo sa inyong bahay, gumawa kayo ng maliit na silid, kahit maliit, doon sa baba. Importante, nakakalimutan lagi ang hagdan. And having and giving a home happy is everyone's project. It's everyone's responsibility. If a family member is irresponsible, another member has to stand in the gap. Bawat isang irresponsibleng miyembro ng pamilya, another responsible member has to take his or her place. Nadodoble ang trabaho ng isang responsable pag kailangan niyang pagtakpan ng isang irresponsable. So take your correct place and make your home a magnet for blessings. Matthew 10:13, sabi ni Jesus, if the home is deserving, let your blessing remain with them. But if the home isn't deserving, take back your blessing of peace. Nakita nyo, si Jesus mismo nagsasabi, pagkarapat-dapat ng isang tahanan, panatilihin nyo ang inyong pagpapala. Pero kung hindi, bawiin nyo ang pagpapalang na ibigay nyo na. Si Jesus pa may sabi nun. So dapat ang mga tahanan natin, magnet sa blessing. Nakakaakit ng blessing, hindi ng sumpa. Nakakaakit ng kaligayahan, hindi ng lungkot. And everyone in the family has the responsibility to make it happen and to keep making it happen. Make your home worthy of blessing. Do your part. Enjoy your share in a happy home. If your home is bad, make it good. If it's already good, make it better. And if it's better, make it the best. It's for your own good and for God's glory. Happy new home, mga kapatid. Alright.
Alright mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang atin pong episode ngayon. Ito po ay special episode. Ito po ay New Year's Day sermon. Ito daw po ay na-shoot yata I think 2 years ago or something. Pero hindi po to latest for 2024. Pero kita nyo naman po yung napakaganda, napaka-timeless po ng mga turo. And syempre, para sa akin, yung appeal ng pagtuturo ni Pastor Ed Lapis is on being brief, being short sa kanyang mga sinasabi. At I think nakatulong din yung kanyang speaking style na parang mabilis, pop, punchline after punchline after punchline. So yun po ang napansin ko po sa kanya, mga puro sound bites and talking points, which is hindi po masama. And it's something that would really get your attention. And maganda rin na hindi ganun kahaba, kasi minsan po talaga kalaban po ng lahat, hindi lamang po ng mga batang henerasyon. In general, kapag masyado pong long, winding ang isang diskusyon, minsan nakakawala din po talaga ng gana. And that's the reality dahil po sa atin pong henerasyon ngayon, medyo maiksi na yung ating attention span. So nakita ko at na-appreciate ko nga yung ganitong style ni Pastor Ed Lapis. In fact, I remember listening to him. I was still around, maybe sa grade 4 pa ako, mga 9 or 10 years old. I've heard him sa radio, And syempre makikita talaga natin yung kanyang experience sa kanyang pagpipreach. In general, yung happy here, happy home, happy new home, nakita ko yung mga main points lang naman, na kumbaga ang style ng kanyang pag-discuss is each ng mga role, mother, father, child, grandparents, parents, ano ang dapat natin gawin, mother-in-laws, anong dapat natin na gawing paraan ng pakikitungo. And I can sum up in these small points actually. Sinabi niya dito, first, you have to be loving. In general, sa lahat ng applyan. Also, we need to forgive and forget. Next, we need to be fair. Kung ikaw man, lalong-lalo na sa mas nakakatanda, we need also to contribute. In general lang, hindi lang naman yan sa, kumbaga, sa finances lang ng pamilya, kundi sa lahat, Sa ikakabuti ng pamilya, kinakailangan merong lahat na contribution dahil nga it's a team. And then, if you do that, then you become happy as a family. So, napaka-direct, napaka-straight to the point ng mga discussions ni Pastor Ed. May mga maganda ding halimbawa sa pamilya. And yun yung na-appreciate ko sa mga ganitong uri ng mga preachers. Yung kanilang abilidad na itawid yung isang sitas or isang importante na memory verse, for example, and you contextualize it sa ating lipunan. Importante po yung mga stories. Wala pong masama sa pagbibigay ng mga halimbawa, mga anecdotes, mga narratives. Wala pong problema dyan. In fact, yung pagbibigay po ng mga halimbawa is something that makes it relatable sa mga listeners po, sa mga parishioners o sa mga churchgoers. So, good job po kay Pastor Ed Lapis. Na-appreciate po natin yung mga points po na sana po ay makabigay pa ng improvement po sa ating mga respective po ng mga families. Ano pong main point na nasabi ni Pastor Ed ang na-appreciate po ninyo mga ka-youthie? So, comment down below mga ka-youthie kung ano pong masasabi nyo sa kanyang sermon. Happy New Year, Happy New Home po sa lahat. And if you like these kinds of contents mga ka-youthie, so please click subscribe. Ang atin po ginagawa, nakikinig tayo sa mga debate, sa mga diskusyon, sa mga sermon, at iba pa na para sa atin po ay meron pong katuturan. So, Happy New Year po sa inyong lahat. You can click this video here if you like this. And also, okay din yung video na yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. Happy New Year.